gustong gamitin nilang issue laban kay Martin Romualdez para siraan po yung House leadership at gawin nila na biktima si Inday Sara at pagmumukhain nila na masama si Martin Romualdez. Ganun po ang strategy ng mga spin doctors na dilawang DDS. Ganon. Nasira kasi po yung reputasyon ni Inday, kaya gumagawa sila ng mga pamamaraan kung paano makabawi si Inday. Si Franz Castro, mga kababayan, nag-fake news man lang pala yun. Ano niya, Mr. Maravillas, na fake news? Yung sinasabi niya na may umuugong daw sa sa Kongreso. May usap-usapan daw na may impeachment moves laban kay Inday. Diyan niya, Mr. Maravillas, pati kayo yata niya na biktima ng fake news. Hindi man po ako na biktima. Na-report ko lang po sa inyo yung kwento ni Franz Castro. Pero hindi man ako naniniwala. Sabi nga natin, kahit mag-file sila ng impeachment complaint, hindi man siya magtatagumpay po sa Senado kasi ang kailangan pong boto 2/3. Marami pa sa mga senador, mga kababayan, sumusuporta naman kay Inday. Di ba yan sabi natin? So sabi ni Congressman Dalipi po, yung impeachment moves daw versus BP Sara, fake news man lang. Ito yung nag-fake news. Intriga man lang daw, sabi naman ni House Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo. May gusto talagang mang-intriga, mga kababayan. Sino anya, Mr. Maravilla, sa tingin mo yung gustong mang-intriga? Unang-una po, yung mga makakaliwa. Pangalawa po, yung mga maka-China. Gusto nilang gamitin yung issue rito sa Congress para siraan po si Martin Romualdez. Yun yung agenda nila, mga kababayan. But before ko, mga kababayan, na ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bayan. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. O sa mga nagana pala ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Tumatanggap din po kami ng booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific. At saka bills payment po for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym po matatagpuan sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. Para sa inyo mga inquiries, just look for Jilon Maravillas. Contact number niya po 0966-802-0949. Ayos pa, mga kababayan. Ayos na ayos anya, Mr. Maravillas. Ayos na ayos ang intriga ng mga gustong magsamantala, mga kababayan, sa magandang performance ng Kongreso sa pamumuno ni Martin Romualdez.
na laging kasama ng ating Pangulong BBM. O, di ba? Kaya sabi mga kababayan ni Erwin Tulfo, intriga man lang anya. Wala eh. Hindi yan natakal. Walang pinag-usapan. No such thing na pinag-usapan na may mga party leaders o house leadership. Nangintriga lang mga kababayan si Franz Castro. Gusto niyang i-exploit yung sitwasyon mga kababayan na may namumuong hindi pagkainintindihan sa between Martin Romualdez saka si Inday Sara dahil mga kababayan sa issue ng confidential funds at yung atake ng kanyang tatay kay Martin Romualdez at sinakyan naman po ng mga DDS vloggers. Gustong gamitin nilang issue laban kay Martin Romualdez para siraan po yung House leadership at gawin nila na biktima si Inday Sara at pagmumukhain nila na masama si Martin Romualdez. Ganun po ang strategy ng mga spin doctors na dilawang DDS. Ganon. Nasira kasi po yung reputasyon ni Inday. Kaya gumagawa sila ng mga pamamaraan kung paano makabawi si Inday. Ganon. Huwag kami mga DDS. Sabi ni Erwin Tulfo, wala man anyang ganyan na kwentuhan dito. Kasi anya, at this point, ang sinasabi, wala namang nakikitang impeachable offense na ginagawa ang BP. Alam naman natin yung grounds ng impeachment. Wala tayong nakikitang she violated the Constitution. So bakit i-impeach yung tao? Siguro anya may gumagawa lang ng intriga. But at this point kasi, wala namang nakikita na the Vice President did something wrong na impeachable offense. Ayun. Mga kababayan, booking kayo ngayon, fake news kayo. Mga DDS na vloggers. Ayun ang sabi po ni Congressman Dalipe. Baseless anya yung mga lumalabas na balita at fake news lang siya. And it is anya detrimental to political unity. So sabi niya, ito anyang lumalabas na spekulasyon of House leaders planning to impeach the Vice President is unfounded. He stressed that such rumors are mere attempts to sow discord. Sa pagitan na niya ni Vice President Inday at saka ni Martin Romualdez, wala man na niyang katotohanan sa ganong mga sinasabi. The majority leader also addressed the rumors surrounding Speaker Martin Romualdez supposed presidential aspirations for 2028. He clarified that Speaker Romualdez is currently dedicated to advancing legislation in support of President Bongbong Marcos' agenda to improve the lives of Filipinos, and no decision has been made regarding a presidential bid. Wala man niyang decision pa. Di ba anya, Mr. Maravillas? Ikaw kasi anya, sige ang sabi mo na malamang tumakbo si Martin sa pagkapangulo at siyang basbasa ng Pangulong Bongbong. Mga pananaw ko lang naman po yon. Pinatulan ni Maudix. Di ba? Mga pananaw ko na magandang materyales. Si Martin. Ayan man lang po. Pero di ba sinabi ko sa inyo na si Martin po hindi man nagsasabi. Wala mang pasabi sa akin. Mga pananaw ko lang po yon. Sa tingin ko, magandang successor si Martin Romualdez. Pero sa totoo lang po, yun ang perception kasi ni Inday. Pati ng kanyang tatay, pati yung mga DDS vloggers, nagsisilos po, na-insecure. Si Martin po, sige man lang po ang trabaho. So tama naman ang sinasabi po ni Dalipe. No decision yet.
sa kanyang sinasabing sa sinasabing presidential bid ni Martin Romualdez, wala pang desisyon. O baka sa susunod na mga taon maisipan ni Martin, di ba? At tagal pa yun. 4.5 years pa. Ang susunod na eleksyon, midterm, senatorial, congressional, local elections sa 2028 pa. So siguro after the midterm election, malalaman na natin kung si Martin Romualdez tatakbo sa pagkapangulo. Tira niya, Mr. Maravillas, honestly niya, sa pananaw mo, talagang malamang tumakbo. Malamang. Di ba? Pwedeng pangulo, pwedeng vice-presidente. Sige na po yung sige na yung taas ng ratings ni Martin. Pumatas na kay Inday. Kaya lalong nanginginig, mga kababayan, yung mga DDS. Grabe po ang insecurity. Kaya binabakbakan ngayon si Martin. So sabi dyan, responding to claims that the Speaker Romualdez is undermining BP Sara due to potential competition in the 2028 elections, Dalipi stated that these rumors are without merit. He reassured that Speaker Romualdez has always shown respect towards the Vice President, and such derogatory tactics are not part of his approach and his character. Tama po, walang ganon na pag-uugali po si Martin Romualdez. Yung manira ng manira, nakikita naman po ninyo, nakikita natin lahat. Sige man lang po ang trabaho, sige ang pamigay ng tulong po kasi in support po sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, paliwanag po ni Dalipe dito sa sabi, may nilulutong impeachment laban kay Inday. Ang impeachment niya, matindi yung mga requirements niyan. Sa pag-file sa Kongreso, he highlighted that any complaint must be supported niya by substantial evidence and justifiable reasons in line with the constitutional process. Ganun po. And many times na po na witness natin ang mga nangyaring impeachment tulad ng impeachment noon kay Erap saka si yung Chief Justice. It's not easy, mga kababayan, ang mag-file ng impeachment complaint. Kaya sabi niya, reminding the public of the role of Congress in impeachment proceedings, Dalipi noted that while any Filipino citizen has the right to file a complaint, the process is rigorous. Hindi niya basta-basta yan. Nangangailangan niya yan ng significant evidence for it to be considered by Congress. So concluding his statement, Dalipi offered reassurance to supporters ni Inday na kung wala man niya na nakomit na pagkakamali, there is no reason for concern about this baseless rumors. He called for adherence to truth and transparency in politics and urged the public to refrain from spreading rumors that could harm the democratic process niya and the unity of the nation's leaders. So yan po, mga kababayan, ang sabi ni Dalipe. Ito naman po yung promotor ng intriga, ng chismis, si Franz Castro. Tapos, ginatungan naman ng mga DDS vloggers para pasamain yung imahe ng gumagandang imahe ng Kongreso. Pasamain, madaling sabi, si Martin Romualdez at gawing biktima si Inday. Ganon ang agenda ng mga DDS. Anyway, basag agad yung mga propaganda ninyo. Ayan man lang po, baka lang gusto ninyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in the affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum.
Sa mukha naman po yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, demiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.